Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? First Anthony, asan siya? Hinihingal na tanong ni Leon sa mga kasamahan. Naabutan namin ang mga ito naghahanda na sa pag-alis. Kakaalis lang nila. Nagtatakang sagot ni Hailey. Nagpalipat-lipat sa amin ang kanilang mga paningin. Pawang may tanong sa mga isipan kung bakit gano'n na lamang ang ekspresyon sa aming mga mukha. What? Marahas na napabuga ng hangin si Leon. Nagsimula magkaroon ng tensyon sa paligid. Leon, Bethany, anong nangyayari? Bakit ba kayo? Nagsimula magpanik si Hailey. Baka sa mukha ang pag-aalala para sa kanyang nobyo. This place is dangerous. Look at this. Itinaas ni Leon ang dyaryo. Narinig kong napasinghap si Cherry. Alam din kaya nito ang tungkol doon. Nakita rin kaya nito ang dalawang foreigner kahapon. Cherry, tanong ko sa kaibigan. Nakita ko yung mga yan kahapon sa daan kasama ng mga taga-lokal. Tatanungin ko nga dapat kay Art, pero may napag-usapan kaming dalawa eh. Nawala rin sa isip ko. Taas baba ang dibdib na ani ni Cherry. Ikaw raw muna mag-drive yun. Sumama si Art sa kanila eh. Pati si Art? Oh my God, what's happening? Kinakabahang ani ni Amanda. Ninyo, tawag ko sa lalaki. Nakakunot ang noo at bakas din ang nagsisimulang pagbango ng takot sa mukha. Are you sure hindi mo nakita ang matake sa'yo kagabi? Napalunok ang lalaki. Actually, I just don't want to scare you guys. Kaya nang sinabi ni Mang Ponso na ibon lang yun, sumang-ayon na lang din ako. Tila nagbalik ang traumang itinatago ni Nino. Naalala ko kung gaano kasidhi ang takot sa paraan ng pagsigaw nito kagabi. Hindi ko nakita ang nilalang na yun, hindi ko nakita ang itsura niya, pero amoy na amoy ko kung gaano ito kalansa at naramdaman kong sobrang lakas nun. Kaya napasigaw ako dahil umangat ako sa lupa. Tinangka akong tangayin pero nakapiglas ako. Sabi nito, Anthony, nag-hysterical si Hailey nang marinig ang kwento ni Nino. He's in danger. Umagos ang luha mula sa mata ng babae at nagsimulang umalahaw. Nagpanik na rin ang lahat. Napagpasyahan namin bumalik muna sa vacation house ni na Art at doon pag-usapan ang gagawing hakbang. Kailangan naming makuha si Anthony at Art. Nanganganib ang mga buhay ng mga ito. Bethany, nang lumingon ako ay nag-aalalang mukha ni Amanda at Nino ang sumalubong sa akin. Hindi ko rin naman gusto ang mga nangyayari. At ang gusto ko lang naman ay kaligtasan para sa nakakarami. Don't you think it's wiser kung aalis na tayo sa lugar na ito ngayon din? Maliit na ang tsansa na maliligtas natin si Art at si Anthony eh. Sambit ni Amanda. Napaisip ako sa sinabi niya. It made sense.
Napakalakas nila, Bethany. Ani ni Nino. Hindi natin sila kakayanin. I was about to say something when Raymond appeared. Tinatawag na kaming tatlo. Nakahanda na ang sasakyan. Nagkatinginan na lamang kaming tatlo habang mabibigat ang paang sumakay sa van. Si Angel ang sumakay sa harap katabi si Leon na siyang magdadrive. Balot na balot ang katawan ni Angel at takot na takot. Si Cherry at Hailey ay magkayakap. Kapwa ay nag-aalala para kina Art at Anthony. Sa pinakalikod kami pumesto. Guys, calm down. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos kapag nagpapanik tayo. Ani ni Pat na kahit takot ay pinapagana pa rin ang pagiging nurse na alerto. Ngunit tila hindi narinig ni Hailey si Pat dahil mas lalo lamang itong pumalahaw. Mabilis ang naging patakbo ni Leon ngunit maingat pa rin. Magtatakip silim na nang makarating kami sa bahay. Hindi na namin magawang magbaba ng gamit, yung mga importante na lamang. Nang magtipon-tipon kami sa sala ay agad nagkaroon ng mainit na diskusyon. Sinimulan iyon ni na Amanda. Look, they are very dangerous. Wala tayong magagawang tulong kina Anthony. Kapag pupunta pa tayo roon, para na rin natin ibinaon ang sarili natin sa sarili nating mga hukay. Ani ni Amanda. Palibhasa wala kang malasakit sa ibang tao. Sarili mo lang ang iniisip mo. Sigaw ni Hailey na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Alam mo kung wala akong malasakit sa'yo, uutusan kita ngayon ding iligtas si Anthony sa grupo ng mga aswang na yun. Hindi nakapagsalita si Hailey. Maililigtas natin ang buhay nating lahat ngayon na nandito kung aalis din tayo ngayon. Frustrated na si Amanda. Buhay nga naman ang pinag-uusapan dito. Guys, Amanda is right. Nagulat kami na magsalita si Cherry. Inaasahan namin tutulig sa inya rin ito para kay Art. Ngunit sang-ayon din pala ito kay Amanda. No! Sigaw ni Hailey. Umalis na kayong lahat kung gusto nyo. Maiiwan ako. Makaduwag kayo. Baka wala kayong silbi. Naturingan to kayo mga kaibigan. Iiwanan nyo rin pala sila. Sigaw ni Hailey. Sige, kung yan ang gusto mo, maiwan ka. Iligtas mo si Anthony sa kamay ng mga aswang na yon. Punong-puno na si Amanda. Why don't we just have a decision? Kung sino ang gustong maiwan, maiwan. Kung sino pa ang gustong mabuhay, just ride a van and get their asses out right off here. Right now. Sing it ni Nino. Sino nagsabi sa inyong pwedeng umalis? Napatingin ang lahat sa bagong dating na lalaki. Si Art. Naglalaro sa mukha nito ang isang nakakalokong ngiti. Napatda ang lahat nang magsimulang kumulog sa paligid. Bumuhos ang patak ng mga ambon at bumaha ang malamig na simoy ng hangin. Art, where's Anthony? Hindi mo ba siya kasama? Lumingalinga si Hailey sa paligid ngunit ni anino ni Anthony ay wala. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo? Tumutulong siya ngayon sa paghahanda para sa salo-salo. Makahulugang ani ni Art. Kasabwat ka nila? It was more of a statement than a question coming from Leon. Nagbabaga ang mga mata nitong nakatingin kay Art. Humahalakhak si Art na ikinagulat naming lahat. Napaatras si Hailey. Agad na bumalik sa dating kinauupuan. Leon, no wonder chick magnet ka. You're very smart guy. Nakangising ani ni Art. At ikaw? Binalingan ako ng lalaki. You've already figured this out from the start, right? Art, what's the meaning of this? Tumayo si Cherry at akmang lalapitan ng nobyo pero pinigilan ko ito. Listen everyone,
I invited you all here para mag-enjoy. Sinipat ni Art ng tingin ang relo sa pulsuhan. But now, the fun is over. Hayop ka! Hayop ka! Sigaw ni Hailey kay Art. Ngumisi lang ang lalaki. As far as I know, hayop lang ang kinakatay. And tonight, let's see kung sinong hayop sa atin. Malademonyong tawa, pagaspas ng mga pakpak at ang pag-alulong ng mga tao sa labas ang sumunod naming narinig. Sa matinding kaba ay wala na kaming ibang nagawa kundi magdasal na sana bukas ay sikatan pa kami ng araw. Masakit ang ulo ko, parang binibiyak. Nang imulat ko ang aking mga mata ay puro pula na ang nakikita ko. Maputik, mabaho at puno ng dugo. Malayong malayo sa palagay ko o sa pakiramdam ko ay matinding problema ko na sa Maynila. Mas malala pa pala ang madaratnan ko sa road trip na ito. Kakatuwa at sinong mag-aakalang darating ang araw na masasabik akong maamoy muli ang usok ng mga sasakyan. Maririnig o marinig ang mga ingay ng mga tao at maamoy ang mga bababahong kanal ng Maynila. Tila impyerno ang lugar kung nasaan ako ngayon. Kulungang gawa sa mga kahoy at siit. Sa tabi ko ay ilang piraso ng mga bungo at buto ng hindi ko na matukoy na parte ng katawan. Malansa at nabubulok ang amoy. Gusto kong maduwal ngunit hindi. Gusto kong maduwal ngunit tila hindi rin kaya ng katawan ko dahil sobrang nanghihina ako. Nang ibalin ko ang paningin ko sa kabilang kulungan ay naroon si Leon. Wala itong malay. Hubot-hubad, putik-putik at may bahid ng dugo ang maputi nitong balat. Leon! Leon! Tawag ko rito sa nanghihinang tinig. Hindi ito kumilos o gumalaw. Senyales na wala itong malay at hindi ako narinig. Hindi kaya? No. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Wag! Napamulagat ako nang umalingaw-ngaw sa paligid ang tinig ng sumisigaw na si Amanda. Tulong! Tulungan niyo ako! Humalo ang tinig niya sa kidlat at kulog. Kasabay niyon ay ang unti-unting pagpatak ng mga ambon na kalaunan ay naging isang malakas na ulan. Pahawa niyo na! Parawa niyo na, wag po! Sigaw ni Amanda ang lumalaban sa malakas na kulog. Kahindig-hindig na mga palakaw ang bumaha sa paligid at sa isang malakas na paghampas ng matalim na bagay ay napatigil ang pagsigaw ni Amanda. Wala na akong lakas pa para tumili nang may kung anong gumulong sa labas ng kulungan ko. Sa harap ko mismo. Ang ulo ni Amanda.